Nagpatuloy sa pag-iensayo si Solwi habang pinapanood at sinusundan ang imahe na pinapakita sa kanya ng system. Kahit paili ang kabilang braso niya ay bumagay pa rin ang estilong ito para sa kanya. Unti-unti na niya itong natutunan dahil na rin masikap siyang mag-ensayo. Umaga sa loob ng The Heavenly Sun Archive, kung saan nakatago ang ilan sa mahahalagang libro ng Demon Sect. Dito sa lugar na ito matatagpuan ang mga libo-libong libro na naglalaman ng mga kasanayan sa martial arts. Dito rin ngayon lumalagi ang ating bida. Sakto ang lugar na ito dahil tahimik siyang nakakapag-ensayo at walang umaabala sa kanya. Kahit na normal na bawal mag-ingay sa mga library ay hindi nagpapihil si Solwi sa pag-abot sa mga pangarap niya. Hindi rin naman madalas tinatao ang lugar na ito. Kaya't kahit na maingay ka ipawang mga daga lang ang makakapansin sa iyo. Lumikha ng pinsala sa lugar si Solwi habang nag-insayo. Ito ewan ko lang kung hindi pa siya mapag-alitan dito. Laking tuwa niya na napakalaki na ng improvement niya. Hindi siya makapaniwala sa lakas ng Sohwei martial art. Nag-iwan siya ng isang butas sa dingding ng silid. Halata din ang lakas ng impact nito base sa paligid ng butas. Di siya makapaniwala na makakaya niya itong gawin gamit lamang ang isang kamay. Bigla naman siyang nahimasmasan sa kalokohang ginawa niya. Ngayon ay kinakailangan na niya makaisip ng paraan kung paano ito maitatago bago pa man siya makita ni Duhong o nga ibang tao. Makalipas ang isang buwan ng pag-insayo ng Sohwei martial art ay nag-iba na ng pagsesenay si Solwi. Mula sa paggamit ng espada gamit lamang ang isang kamay. Ngayon ay nag-insayo na siya gamit ang kanyang kamay lamang. Kuminto siya bahagya at bumalik sa relaxed position para simulan ulit ang pagsha-shadow fighting niya. Puno ng determinasyon magsisimula na ulit siyang kumilos. Makailang ulit siyang nag-ensayo sa pag-atake gamit lamang ang isang kamay. Ito ang kagandahan sa Sohwei martial art. Kayang ilabas ng martial art na ito ang iyong potensyal sa pakikipaglaban gamit lamang ang isang kamay. Maririnig ang malulutong niyang pag-atake kahit sa hangin lang ito tumatama. Bumilis na rin ang kilos ng kanyang kaliwang kamay. Paulit-ulit niya itong ginawa hanggang sa maabot niya ang limitasyon niya. Pagkatapos niyang matutunan ang sword technique ng Sohwei martial art ay madali na lang din niyang natutunan ang mga hand and foot techniques nito. Madali na lang niyang nasundan ang mga pinapakitang example ng shadow. Gayunpaman kahit anong gawin niya o subukan ay hindi niya mapaganya ang teknik na Grand Ship Sword. Hanggang ngayon ay nalilito pa rin siya sa mga bagay na nakasulat sa Windows system. Tinignan niya ang explanation ng skill pero nakakalito pa rin ito. Naiintindihan niya kahit papaano ang parte kung saan gagamit ka ng kamay pero hindi niya maintindihan ang mga directions nito o saan papunta. Maganda sana kung matututunan niya rin ang galaw na ito. Iniisip niya kung papaano ito mapapagana habang kumakain. Pero di man niya ito malaman sa ngayon ay nagpapasalamat na rin siya dahil sa pagkakataong ito. Malaking bagay pa rin na pinanagyan siya ngayon ng tadhana. Dahil dito ay may natutunan na siyang malakas na martial arts technique na dati ay pinapangarap lang niya. Sa palagay niya ay makakaya na niyang talunin si Duhong ang isa sa bantay dito sa The Heavenly Sun Archive para makuha na ang dagdag na buhay nito. Natatawa na lang siya sa mga nangyayari sa kanya ngayon. Sa gitna naman ng kanyang kasiyahan ay naalala niya na kinakailangan pala niyang linisin at ayusin ang lugar na ito. Nagsimula na siyang mag-sort ng mga libro. Hanggang inabot na siya ng hapon sa loob ng Heavenly Sun Archive. Kanina pa bagot na bagot si Solwi sa pagso-sort ng mga libro. Pakiramdam niya ay, inuubos nito ang mga importante niyang oras. Gayunpaman ay binusisi niya pa rin isa-isa ang mga libro dahil baka may makita na naman siyang kapakipakinabang dito. Iniisa-isa niya ito at nagbabaka sakali na may makita siyang makapagtaturo ng mga malalakas na martial arts. Sa di kalayuan naman ay may papalapit ng tao sa kanya. Unti-unting lumapit kay Solwi ang taong ito. Hindi niya akalain na may madadatnan siyang ibang tao sa silid na ito. Nagulat naman si Solwi dahil hindi niya inaasahan na may tao na pala sa kanyang likuran. Halos wala siyang naramdamang aura pero nung makita niya ito ay nakaramdam siya ng kaba sa lakas ng dating nito. Pinuna ng lalaki na ito ang matagal na pagkakatitig ni Solwi sa kanya at tinanong kung meron ba siyang dumi sa mukha at gano'n na lang makatitig si Solwi sa kanya. Naalala ni Solwi ang payo sa kanya noon ni Duhong na huwag masyadong magbida-bida o maging low-key lang sa lugar na ito. Dahil maraming halimaw ang umaaligid sa Heavenly Sun Archive. Ngayon ay naiintindihan na niya ang mga salitang iyon ni Duhong para sa kanya. Ang taong nasa harap niya ngayon ay ubod ng lakas. Tingin niya ay maihahalin tulad ito kay Gui-sama. Ang taong ito ay may katumbas na 10 buhay. Anong ginagawa ng halimaw na ito sa ganitong lugar? Tanong ni Solwi sa kanyang sarili. Agad na humingi ng paumanhin si Solwi sa inasal niya sa harap ng halimaw na ito. Natawa lang naman ang lalaki at sinabing hindi na niya kailangan pang maging formal sa harapan niya.
Ngumiti lang ito sa kanya at tinanong kung ano ang pangalan niya. Mukhang mabait naman ito at hindi mahilig mag-power trip gaya ng ibang tao sa Demon Cult. Magalang na umuko si Solwi at binanggit ang pangalan niya. Alam niyang hindi siya dapat magkamali dahil siguradong may kahahantungan siya sa taong ito. Kahit ang bodyguard ni Guisama na si Hoikbi ay may katumbas lamang na 4 na buhay. Na hindi niya kayang sukatin ang pagitan ng lakas niya kay Hoikbi. Tapos ang taong ito ay katumbas ng 10 buhay. Hindi niya mawari kung gaano kalakas ang taong ito na nasa kanyang harapan ngayon. Nakangiti pa rin ito habang kinakausap siya. Tinanong niya si Solwi kung ano ang ginagawa nito sa lugar na ito. Sinagot naman niya ito at sinabing na pag-atasan siyang ligpitan at ayusin ang lahat ng libro dito. Ngayon ay naunawaan na ng lalaki na trabahan si Solwi sa lugar. Kaya't muli niya itong tinanong, magalang naman si Solwi at inentay ang sasabihin ng lalaki sa kanya. Tinanong nito kay Solwi kung nakita niya ba ang librong kanina niya pa hinahanap. Isa ito sa mga paboritong niyang libro na basahin. Ang hinahanap niyang libro ay ang The Guide to Samsuan. Tinanong niya si Solwi kung nakita niya ba ito. Hindi naman may pinta ang mukha ni Solwi dahil ito ang libro na kanyang binabasa sa pag-insayo ng martial arts. Ito rin ang hawak niyang libro ngayon. Di niya sukat akalain na mangyayari ito sa kanya kung kailan malapit na niya itong matapos ay saka naman nagkaaberya. Bigla namang lumabas ang isang window system at muling huminto ang oras sa paligid niya. Tinatanong nito kung itatanggi niya ba na nakita niya ang libro o aaminin niya na alam niya kung saan ito makikita at sasabihing natutunan niya rin ang martial arts na nilalaman nito. Tila naman nababanyo na ang pagmumuka ni Solwi dahil sa sama ng timing ng labas ng window system na ito. Pero gayon pa man ay pinilit niyang ikalma ang kanyang sarili para makapag-focus sa tamang isasagot niya. Maigi niyang inusisa ang mga pagpipilian dahil kung magkakamali siya ng sagot ay siguradong ikasasawi niya ito. Mahigpit niyang niyakap ang librong hawak niya. Tinatanong niya ang kanyang sarili kung bakit hinahanap ng taong ito ang libro ng Guide to Samsuan. Hindi niya rin maintindihan kung bakit ganitong mga opsyon ang kailangan niyang pagpilian. Hindi niya maaamin na natuto siya ng martial arts style gamit ang librong ito. Pero kung hindi niya ito pipiliin ay ibig sabihin ay kinakailangan niyang magsinungaling ng harap-harapan. Parang wala ata siyang ligtas na isasagot sa mga pagpipiliang ito. Unti-unti nang natataranta si Solwi, grabe na ang pressure na nararamdaman niya. Dagdag pa rito ang papaubos ng oras ng countdown timer. Paubos na ang oras niya at kailangan na niyang mamili. Kinakailangan na niyang pumili sa kahit saan sa mga ito. Parehas namang disigurado ang kakalabasan ng mga pagpipilian. Sa huli ay pinili na lang niya ang sa tingin niyang di gaanong masama sa dalawa. Pinili niya ang A Persian na una at sinabing hindi niya pa nakikita ang nasabing libro. Parang suicide tong pinili ng ating MC, mas mukhang mahirap ta LOL. Nanembalik na ang oras at muli na silang nakagalaw. Habang nakangiti ang lalaki kay Solwi ay sinabi niya na hindi niya pa nakikita ang librong ito. Pero laking gulat niya dahil mabilis itong pinaniwalaan ng lalaki. Mukhang makakahinga na ng maayos ang ating bida. Nagpatuloy na sa paglalakad ang lalaki. Tinatanong nito sa sarili kung saan niya maaaring nailapag ang librong binabasa niya. Di naman makapaniwala si Solwi na ganon-ganon na lang ay nakaligtas siya ng walang galos. Sinabi naman ni Solwi sa lalaki na tutulungan niya itong maghanap. Tinodo na ni MC ang kasinungalingan niya. Tila nabigla naman ang lalaki sa offer na ito ni Solwi sa kanya. Nagpasalamat ito sa kanya at sinabing sana ay makita nila ito. Hindi niya raw kasi maalala kung saan niya ito huling nailagay. Sabay ngiti kay Solwi. Tipid naman ang naging ngiti ni Solwi dahil nakaligtas siya sa isang malaking sakuna. Nagpatuloy na ang lalaki sa paghahanap at nakahinga na rin ng maluwag si Solwi. Bigla namang napahinto ang lalaki at napapalakpak. Sinabi niya kay Solwi na naalala na niya kung saan niya ito nailagay. Nagulat naman si Solwi sa kanyang narinig. Tinanong niya ito kung saan niya ito naiwan at siya na mismo ang kukuha nito para sa kanya. Biglang nagkaroon ng bahagyang katahimikan. Nilainggan siya ng lalaki at sinabing ang librong hinahanap niya ay hawak mismo ng ating bida. LOL. Pinagpawisan bigla ng malamig si MC sa kalokohan niya, hahaha. Piliin ang hindi masyadong masama tapos biglang pinili yung magsinungaling habang hawak yung ebidensya. Nabisto na ng lalaki ang pagsisinungaling ni Solwi, unti-unti na siyang lumapit papunta sa ating bida. Kita na ang kaba sa pagmamuka ni Solwi. Iniisip niya kung nagkamali ba siya ng opsyon na pinili. Patuloy sa kanyang lumapit ang lalaki. Iniisip ni Solwi kung ano nang mangyayari sa kanya ngayong nabisto na siya. Walang tayansa na matatakbuhan niya ang lalaking ito kaya't iniisip niya kung magkunwari na lang siyang hindi alam na hawak niya ang librong hinahanap nito.
Tumataas na ang tensyon, kabadong-kabado na ang ating bida. Sa huli ay naisipan na niyang umamin bago pa man makalapit at makapagsalita ang lalaki. Pero bago pa man niya ito masabi ay bigla na lang napatawa ang lalaki sa mga nangyayar. Patuloy siya sa kanyang pagtawa at nagsimula ng magtaka si Solwi dito. Tila ba ay nahihibang na ang lalaking nasa kanyang harapan. Puno na siya ng kwestiyon sa kanyang sarili. Habang naiiyak na sa kakatawa ay sinabi ng lalaki sa kanya na biro lang ito. Humingi rin siya ng tawad kung pinakaba niya si Solwi. Gulat pa rin sa pangyayari. Tila wala pa rin sa ulirat ang ating bida at napapatanong pa rin kung anong nangyar. Binati naman ng lalaki ang hanggang ngayon ay tulala pa rin si Solwi. Alam niyang bago lang si Solwi sa lugar na ito. Nagpakilala na ang lalaki sa kanya. Ang kanyang pangalan ay Ilgibu. Sinabi niyang kinagagalak niyang makilala si Solwi. Nagbago na ang aura nito at gumaan na ang atmosphere ng paligid. Sinabi niyang nandirito lang siya para maglibot at magbasa-basa. Nagsimula na ulit siya sa kanyang paglalakad. Gayunpaman ay di pa rin nakakasiguro si Solwi. Nawiwerduhan siya sa ngiti ng lalaking ito. Hindi niya mawari kung ano ba talaga ang nasa isip nito. Hindi niya alam kung nagbibiro lang ba talaga ito o may tinatago ng galit sa kanya. Bukod doon ay hindi niya rin kilala kung sino itong lalaking ito na nagngangalang Ilgibu. Nagsimula ng magbasa-basa si Ilgibu ng mga libro. Makalipas ang ilang sandali, habang nagbabasa si Ilgibu ay nagsalita na siya at kinausap niya si Solwi. Sinabi niyang narinig niya na si Solwi ay personal na nirekomenda ni Guisama dito sa Heavenly Sun Archive. Pinatotohanan naman ito ni Solwi sa kanya at sinabing mismong si Guisama ang nagrekomenda sa kanya rito. Nagulat naman si Ilgibu dahil sa pagkakatanda niya ay wala sa karakter ng matandang iyon na gumawa ng pabor para sa iba. Napansin naman ni Solwi na hindi nagbibigay galang si Ilgibu kay Guisama at tinawag niya lang itong matanda. Gayunpaman ay hindi na niya ito pinuna at nagsabing mabait sa kanya si Guisama at madalas nitong pagbigyan ang mga kahilingan niya. Nagulat naman si Ilgibu sa sagot ni Solwi dahil sa tingin niya ay kung talagang mabait si Guisama sa ating bida ay hindi nito magagawang ipaputol ang kanyang braso. Bigla naman natigilan si Solwi at napaisip sa mga isinagot na ito sa kanya ni Ilgibu. Napansin niya na ang lalaking ito ay mukhang kinilala siya bago pumunta sa lugar na ito. Humingi naman ng paumanhin si Ilgibu sa kanya at sinabing hindi niya nais na ibalik ang nakaraan nito. Na-curious lang siya kung sino ba itong bagong sulta sa The Heavenly Sun Archive. Sinigundahan naman niya ang kanyang sinabi na mabuti na lang at hindi mismong lalamunan niya ang pinahiwa sa kanya. Nagbitaw din siya ng bars at sinabing mabuti ng hirap sa buhay kesa hindi nga hirap pero ikaw ay patay. Binanggit din ni Ilgibu na mukhang kinakailangan na ni Solwi na ay give up ang pag-aaral ng demonic martial arts dahil sa kanyang injury. Pakiramdam naman ni Solwi ay sinasadya siyang kutsain ni Ilgibu. Unti-unti na siyang naasar dahil dito. Patuloy pa rin siyang nahihiwagaan sa lalaking ito at paano niya nakakayang tawagin lang na matanda ang isang importanteng personalidad na kagaya ni Guisama. Tingin niya ay mataas din ang katungkulan ng lalaking ito na nasa kanyang harapan. Nang matapos ng magbasa si Ilgibu ay tinanong niya si Solwi kung di ba ito nagugulat. Di naman maintindihan ni Solwi ang mga sinasabi ng lalaking ito. Sinabi ni Ilgibu kung di ba nagugulat si Solwi na ang kagaya niyang bata pa ay nagagawang tawaging matanda si Guisama. Napapangiti naman siya habang nakikipag-usap kay Solwi na para bang may kaunting pagkainis kay Guisama. Nagulat si Solwi at pinagpawisan ng malamig. Pakiramdam niya ay nababasi ni Ilgibu ang laman ng utak niya. Pero di na ito pinansin ni Solwi at sinabing hindi niya kayang pag-isipan ng masama si Ilgibu. Sinabi naman ni Ilgibu na okay lang naman na maramdaman ito ni Solwi dahil natural lang ito sabay tanong kay Solwi kung gaano nakalalim ang nalalaman nito sa Sohwei martial art. Biglang nang lamig ang katawan ni Solwi at pinagpawisan. Hindi pa pala siya ligtas sa pagsisinungaling niya kanina. Pakiramdam niya na alam lahat ng taong ito ang mga kaganapan sa buhay niya. Sinubukan namang magtanga-tangahan ni Solwi at sinabing hindi nito maintindihan ang sinasabi ni Ilgibu sa kanya. Patuloy namang lumapit sa kanya si Ilgibu at tinanong muli si Solwi dahil hindi nito gaanong narinig ang sinagot niya. Sinabi naman ni Solwi na hindi niya talaga alam ang mga sinasabi ni Ilgibu. Kita sa mata niya na parang maiihi na siya sa takot. Sinabi niya pa na di niya nga magamit ang kanyang kanang kamay kaya't malabong natuto siya ng martial arts dito sa loob ng Heavenly Sun Archive. Sinabi pa niya na malabong matuto siya sa kanyang kalagayan. Hinawakan naman ni Ilgibu ang kanyang balikat habang natatawa.
Binanggit nito na hindi kailangang mag-alala ni Solwi at wag na siyang mag-isip pa ng kung ano-ano. Bigla naman nagbago ang atmosphere at lumabas ang killing aura ni Ilgibu. Binigyang diin niya kay Solwi na kung malalaman niyang nagsisinungaling lang ito at pinagmumuka niya itong tanga ay siguradong katapusan na niya ito. Hindi na nagawang magsalita pa ni Solwi dahil nanigas na siya sa takot. Tuloy-tuloy na rin ang tulo ng kanyang pawis dahil sa matinding kaba. Nagpaalaman na sa kanya si Ilgibu at nagsimula na itong umalis. Iniwanan na niya ang bida nating parang naging poste sa tigas. Nang makita ni Solwi na medyo malayo na si Ilgibu ay nakahinga na siya ng maluwag. Sa wakas natapos na rin ang kaba niya at makakapagbanyo na siya. Pakiramdam niya ay saysubog na ang kanyang puso kung magtatagal pa ang ganoong katinding pressure. Bigla naman niyang napansin na tila huminto si Ilgibu. Mukhang di pa tapos ang pagdurosa niya. Hindi pa umaalis sa silid si Ilgibu na para bang may nakalimutan siyang sabihin kay Solwi. Pero hindi pala ito ang dahilan ng paghinto nito. Dahil biglang lumabas ang isang window system. Pinapapili siya nito sa tatlong option. Ang una ay tanungin ito kung ito ba ang ika-4 na disciple si Qianma. Ikalawa, sabihin ng totoo na natutunan niya ang Sohui martial arts sa librong hinahanap nito. At ang ikatlo at mukhang pang-suicide na galawan na naman. Sabihin na perahas lang ang sitwasyong kinalalagyan nilang dalawa. Kinagulat ito ni Solwi dahil sa mga option na ito ay nakakuha siya ng impormasyon tungkol kay Ilgibu. Nalaman niyang disciple ni Qianma ang lalaking nasa kanyang harapan. Ang ika-4 na disciple ni Qianma. Sa mga sabi-sabi niya lang narinig ang mga impormasyon tungkol sa taong ito. Ika-30 sa Demon Cult Hierarchy. Isa sa may pinakakakaiba at espesyal na martial art abilities dito sa Demon Cult. Hindi siya makapaniwala na ang halimaw na iyon ay ang taong nasa kanyang harapan ngayon. Wala siyang kaididihan na ang niloko niyang tao ay ang ika-4 na disciple ni Qianma. Muling nakaramdam ng matinding pressure si Solwi. Hindi niya malaman kung ano ba ang dapat niyang gawin. Muli niyang tinignan ang mga options na pagpipilian. Alam niyang hindi niya pwedeng piliin ang ika-5 option. Dahil kung pipiliin niya ito ay para na rin itong inamin na nagsisinungaling siya mula pa kanina. Ang ika-3 option naman ay mukhang hindi talaga pwedeng piliin at mukhang sure kill siya dito. Kaya't pinili niya ang ika-1 option at tinanong niya si Ilgibu kung ito ba ang ika-4 na disciple ni Qianma. Nagpatuloy na ang senaryo at sila ay muli nang nakagalaw. Napalingon si Ilgibu sa kanya at pinuri na alam niya ito. Hindi naman nakakasigurado si Solwi sa sinabi ni Ilgibu sa kanya. Hindi niya maintindihan ang mga ibig sabihin nito. Hindi nakakasigurado si Ilgibu kung paano nalaman ni Solwi ang impormasyong ito tungkol sa kanya. Pero hindi na ito mahalaga dahil wala rin namang magbabago. Bigla namang lumambot ang mga mata ni Ilgibu at sinabing isa lang siyang tao na naipit sa power struggle ng mga taong nakapaligid sa kanya. Bigla namang lumuhod si Solwi para humingi ng tawad sa kalapastanganan niya. Sinabi niyang hindi niya sinasadyang tanungin ang ganitong kasensitibong mga bagay. Nagpapasalamat naman siya sa isip niya dahil mukhang tama ang napili niyang option ngayon. Pakiramdam niya ay nakaiwas siya sa kamatayan dahil kung tinatago ni Ilgibu ang pagkakakilanlan niya ay siguradong ililigpit siya nito sa lalong madaling panahon. Sinabi naman ni Ilgibu sa kanya na okay lang ito at sinabihan niya rin si Solwi na ipagpatuloy na nito ang kanyang ginagawa. Nakahinga ng muli si Solwi ng maluwag. Tumuloy na rin sa pag-alis si Ilgibu. Bigla namang may di inaasahang pangyayari. Muling huminto ang oras at mukhang hindi pa tapos ang kalbaryo ng ating bida. Mukhang seryoso ngayon ang pagpipilian at natahimik si Solwi. Lumabas na ang window system at naulit lang ang mga option kanina at nawala lang ang una na pinili na niya. Hindi siya makapaniwala na may magkasunod na system window na lalabas. Pakiramdam niya ay dinadaya na siya ng pagkakataon. Ngayon ay kinakailangan niya ulit pumilit sa naiwang dalawang option. Ang isa na aamin siya sa kasinungalingan niya na siguradong mamatay niya o ang ikatlo na mukhang sure kill talaga siya. Pinili niyang umamin na sa kasinungalingan niya kay Ilgibu. Sinabi na niya na natuto siya ng martial arts mismo sa librong hinahanap niya. Nagpatuloy na ang oras at nabanggit na niya ito sa papaalis ng ika-4 na disciple ni Qianma. Napahinto ito at napalingon kay Solwi. Sinabi niyang mukhang kanina pa siya tinatarantado ng ating bida mukhang minamaliit siya nito. Biglang naalala ni Solwi ang mga katagang binitawan ni Ilgibu sa kanya. Mukhang isa lang ang ibig sabihin nito. Bigla nang sumugod si Ilgibu papunta kay Solwi at binunot ang kanyang sandata. Hindi na nagawang makapag-react ni Solwi sa bilis ng mga pangyayari.
Malapit nang lumipad ang kanyang ulo. Bigla namang lumabas ang Windows system para sa makasaysayang buzzer beater save. Ngayon ay pinapapili siya ng MVP Windows system ng sapilitan. Sa pilitan dahil iisa na lang ang pagpipilian pero dahil isa na lang ang pagpipilian ay binigyan siya ng mahabang oras 500 segundo para makapag-isip ng mabuti.